Take cover, men! Take cover! Doon sa bahaging yon ang pinagmulan ng putok. Gaganti tayo! Fire! Ibigay ang hanap nila! Keep on firing! Natamaan ako. Keep on firing, men! Huwag kayong mag-alala sa akin. Kaya ko to! Hindi lahat ng kwento nabibigkas, pero lahat ng sakit may pinanggalingan. Ito ang mga liham ng ating mga letter senders, mga kwentong hango sa tunay na buhay at sa pag-ibig, mga karanasang minsang itinago. Ngayon ay idrinama sa radyo. Halina't samahan mo ako, makinig, damhin ang mga kwento ng pusong minsan nang nasaktan, nagmahal at muling umasa. Ang bilis lumipas ng araw, ano? Oo nga eh. Parang kailan lang nung nagsimula ako mag-aral dito sa akademya. Pero ngayon, magtatapos na rin ako. Sana, ibang kurso na lang ang pinag-aralan mo. Sana nga. Siya nga pala, kukuha ko ng Bachelor of Science in Criminology. Pero nakapasa ako sa entrance exams ng Police Academy. Kaya lang, nagdesisyon ako na doon ako mag-aaral. Nasabi sa akin ni Aling SP, hindi niya gusto na maging pulis ka. Sana. Pero alam mo, ito talagang pangarap ko. Wala naman kaming magagawa dahil magtatapos ka na. Ang masasabi ko lang, honey, may takdang kapalaran ng bawat tao. Mabuti man o hindi na mangyayari sa'yo, ay hindi mo makokontra. Oo, alam ko. Pero, peligro ang buhay ng isang pulis. Alam ko ang ibig mo sabihin dyan, Catherine. Pero hayaan mo, wala kang dapat ipag-alala, okay? Han, bawat tao ay may nakatakdang uri ng kanyang kamatayan. Nabati kita, bro, Marky. Likewise, bro. Binabati rin kita. Congratulations, Joshua. Salamat, Catherine. Naku, talagang maswerte ang best friend ko. Nakatapos na nga ng pagkapulis, meron pa siyang magandang nobya. Ano? Alam mo, nagtataka din ako sa'yo. Marami dyan na nagkakagusto sa'yo, pero pakipot ka talaga. Ano ka ba? Hindi ko alam yan. Oo nga naman. Ano pa ang ginagawa mo? Magmamahal lang ako kung makakahanap ako ng kakambal ni Catherine. Ano? Paano yan? Wala siyang kakambal, bro. Ang ibig kong sabihin, kung makakahanap ako ng kagaya ni Catherine na maganda. Ganon? Oh, Marky. Bakit tahimik ka na yan? Hindi ka na umiimik mula nang umuwi si na Joshua. May iba pang bisita. Alam mo, Cathy, hindi maalis sa isipan ko ang sinabi niya. Hindi ko alam kung biro o may ibig sabihin. Ano ba yun? Kung hindi ako nagkakamali, may gusto sa'yo ang kaibigan ko. Ano? Naku, ano ba yung sinasabi mo? Noon pa man, halata ko, meron siyang gusto sa'yo. Pero, magnobyo na tayo. Ano? May ibig sabihin ang sinasabi niya kanina. Naiibig lang siya kung may katulad ka. Ha? Ang ibig niya sabihin, hindi lang na may diretsa. Naiibig siya kung kagaya mo. Ha? Di ba tama ang sinasabi ko, honey? Ewan ko. Sa bagay, may pagkakataon na nahuhuli ko siyang lihim akong pinagmamasdan. Oo, alam ko yan. Pero pinipigilan niya ang sarili niya. Dahil nobya kita, kaya itinatago niya ang damdamin niya. Kung totoo man yan, huwag kang mag-alala. Ipinapangako ko sa iyo, ikaw lang ang mamahalin ko habang buhay. Naniniwala ko sa iyo, at may tiwala ako sa iyo, honey. Pero paano
kung madidisgrasya ako sa pakikipaglaban. Ano? Hindi natin masasabi ang kapalaran at kung ano man ang mangyayari. Kaya ito ang masasabi ko. Kung may magagawa sana tayo, ayaw ko nang magpulis ka. Magtiwala ka sa Diyos, honey. Ang Diyos ang unang tagapagligtas ko sa anumang sakuna. Pero, Bago tayo nagkasintahan, nag-aaral na ako sa Police Academy. oo. Pero kung pwede lang, ayoko sa ganyang pinag-aaralan mo. Pero ito ang pangarap ko, honey. Ang maging bahagi ng armada o kaya sa pulisya. Ito yung sinasabi ko sa iyo noon, anak. Kung may kaya lang tayo, ay hindi sana yan ang propesyon na kinuha mo. Nay, nasa isipan at puso ko ang magsilbi sa lupang aking sinilangan at sa aking kababayan, mga Filipino. Makapagsisilbi ka rin, kahit hindi ka naman maging pulis. Oo nga po, kalooban ko. Isipan at puso ko ang maging pulis, inay. Oo, sige. Nandyan na yan. Wala na tayong magagawa. Nay, may awa ang Diyos. Kahit anong uri ng trabaho, kung kapalaran mo ang mamatay, wala tayong magagawa. Pero anak, kasama ang peligro sa iyong propesyon. Nay, sa ating buhay, talagang hindi mawawala ang panganib. Dumarating sa atin ang kamatayan. Meron tayong hangganan dito. Anak, Ang kamatayan walang pinipili, matanda man o bata. Kahit anong kalagayan mo sa buhay at anuman din ang iyong propesyon. sige. Naniniwala ako dyan sa katwiran mo. Kaya lang ang masasabi ko, mag-ingat ka, anak. Opo, Nay. Huwag po kayong mag-alala sa akin. Mag-iingat po ako. At alam ko, ginagabayan ako ng Diyos. Oh, ano na ang plano mo ngayon, Iho? Juan po, Mama. Magre-report po kami doon sa kampo. Kasama mo ba si Mark na kaibigan? Opo, Mama. Baka iisang lugar ang destino namin. Ay, sana nga. Para lagi kayong magkasamang dalawa. Oo naman po, Mama. Mula noon ay matalik ko na siyang kaibigan. Oo naman, Iho. Dahil alam ko na matagal kayong magkaibigan. Ganun pa man, hindi natin masasabi kung anong mangyayari sa kinabukasan. Joshua, Kung minsan ay mapagbiro ang kapalaran, binibiro ang mga nangyayari. anong ibig mong sabihin, anak? Ang sabi nila, kung minsan ang best friend mo ay magiging mortal mong kalaban. Joshua! Wala akong masasabi sa pagkakaibigan ng ating mga anak sa Bel. Talagang matalik silang magkaibigan. Oo nga, Esther. Mula pa noong high school pa sila, ay magkaibigan na. Oo, Guy. Alam mo bang, iisa ang kanilang bahay. Isa ang kanilang kinakainan. Oo nga. Saka parang magkadikit ang kanilang bitukan, di ba? Ang pagkain nilang dalawa ay isa. Oo, tama ka. Sana, walang makakasira sa magandang pagkakaibigan nila. Wala naman. Dahil matagal nang magkaibigan. At isa pa, pareho silang pulis. At sana, magkapareho kung saan madidestino ay doon rin ang aking anak. Ay, sana nga. Ay ganun din na tuloy-tuloy ang malasakit nila sa isa't isa. Kung may hirap na dinaranas, magtulungan silang dalawa. Kumusta ka na, Catherine Iha? Mabuti naman po, Aling Sabel. Ay, lumayo na naman si Marty sa atin. Mangungulila naman tayo uli. Opo, Aling Sabel. Kailangan po na mag-report sila sa regional headquarters. Oo nga, Iha. Sana hindi malayo ang lugar ng destino nilang dalawa. Sana nga po, Aling Sabel. Alam mo,
naninibago na naman ako na mag-isa dito sa bahay. Hindi bale. Lagi ko kayong dadalawin tuwing weekends. Pag wala akong pasok, pupunta ako rito at matutulog ng 2 gabi. Salamat kung ganun, anak. Pero hindi ka kaya mahirapan. Hindi naman po. Ay, maraming salamat, iha. Oh, bakit? Wala ba kayong plano ni Marque? Aling sabi, Wala pa ba kayong pinag-uusapan tungkol sa paglagay ninyo sa tahimik? wala pa po. Mag-iipon pa po kami. Siguro mga 2 taon pa. Ay, nako, ang tagal pa pala. Po? Matanda na ako. Gusto ko pang makita ang magiging apo ko sana. Ano? At ang gusto ko ay makita ko pa na may mag-aalaga sa kanya bago ako mamatay. Aling sabi, Hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa susunod na mga araw. Lalo na at matanda na ako. Sinabi ng inay ko yan? oo love. Nakita ko ang kalungkutan niya nang lumayo ka sa piling niya. Alam mo, naawa ko sa kanya. Matanda na siya, pero wala siyang kasama sa bahay. Plano ko nga tawagan yung isa kong pamangkin, pero meron siyang kasama. Sige, Marky. Di bale, kahit sweldohan ko siya. Maganda yan. At sinabi ko rin na pupunta ako sa bahay ninyo tuwing weekends. Mabuti kung ganun. Pero hindi ka kayo mahirapan? Hindi ah. Saan naman ako mahihirapan? Salamat, Kati. Napakabuti mo kay inay. Siyempre, importante ka sa akin. Kaya importante rin sa akin ang mga magulang mo. Napakaswerte ko sa'yo. Ganon din ako sa'yo. Dahil mabuti ka rin. At nadama ko na tapat ka sa akin. Oo naman. Dahil ikaw ang una at huling babae na ibigin ko. Kahit ako, Marky. At sana, walang hadlang sa mga pangako natin, honey. Promise ko yan sa'yo. Kamatayan lang ang makakapaghiwalay sa atin. Iyan lang naman ang salitang ayaw kong marinig sa'yo. Hindi dapat tayo matakot sa kamatayan. Dahil darating at darating yan. Hindi dapat katakutan. Bagkus, magiging handa tayo. Marky, Ang ibig kong sabihin, sana gumawa tayo ng kabutihan. Kung dumating man ang kamatayan, sana handa na tayong humarap sa Panginoon. Hindi ko malimutan ang sinabi ng anak ko, Esther. Huwag mong isipin yan. Magugulahan ka lang. Magtiwala ka sa kanila. Lalong-lalo na sa Diyos. Oo, tama ka. Kailangan na ipagkatiwala ang lahat sa Diyos. Ang totoo, hindi ko gusto na pasukin ni Joshua yon. Pero yun ang gusto niya. Ano? Alam mo naman ang nangyari sa asawa ko. Namatay siya sa pagpupulis niya. Ay, oo nga, ano. Dalawa lang silang magkapatid ni Joshua at si Mila. Pero may asawa na si Mila ngayon. Oo nga pala. Kumusta na rin si Mila? Ay hayon, ay tuwing weekend lang sila pumupunta dito sa bahay. Kasama ng 2 kong apo. Ay, mabuti nga sa iyo. May apo ka na. Pero ako, hindi ko alam kung kailan mag-aasawa si Marky. Ano? Di ba may nobya na siya? Oo, kaya lang mag-iipon pa raw sila. Ganun ba? Hindi ko naman pwedeng pilitin dahil buhay nila yon. Tama ka, Sabel. At alam ng mga anak natin kung ano ang mabuti o masama para sa kanila. Oo naman. At nag-iisip si Marky na anak namin. At saka bata pa siya nang namatay si Carlos ko.
Mabuti naman at natutustusan mo ang pag-aaral niya noon. Alam mo naman, ang daming hirap na pinagdaanan ko para makatapos lang si Marque. At nagtataka ako sa iyo. Hindi ka na nakipag-asawa pa. Ay, hindi na. Ibinigay ko ang lahat ng panahon ko at pagmamahal sa aking anak. Ay, kumare. Kumare Isabel, talagang bilib ako sa iyo. Dahil tapat ang pag-ibig mo sa asawa mo. Ay, dala niya hanggang libigan niya ang iyong pagmamahal. Huwag mong itingala ang ulo mo, Marky. Huwag kang mag-alala sa akin, Joshua. Hindi basta-basta lumalabas ang mga kalaban at malalakas ang mga armas nila. Oo nga. Sa likuran mo. Muntik na ako. Salamat, Marky. Mag-ingat ka, Joshua. Ayaw sumuko ng mga walang hiya. Pag hindi kayo sumuko, mamamatay kayo. Sumuko na kayo! Kung ayaw niyong mamatay! Suko na kami! Suko na kami! Huwag na kayong magpapatok sa amin! Suko na kami! Susuko na sila. Anong gagawin natin, Joshua? Huwag tayong magtiwala. Baka nilalansin nila tayo. Sige, lumabas na kayo sa mga pinagtataguan ninyo at ibaba ang inyong mga armas. Congratulations, bro. Likewise, bro. Pareho tayong na-promote. Oo nga eh. Naparangalan yung grupo natin. Sige, bro. Mag-ingat ka lang. Kahit ikaw din, bro. Hindi natin alam. Baka maghiganti ang mga kasamahan nila. Oo nga eh. Lalo na at identified tayo sa kanila. Napakabilis ng promotions ninyo ah. Siyempre naman. Sunod-sunod ang mga tagumpay sa aming operations kontra sa mga kalaban ng gobyerno at mga sumusuway sa batas. Lalo na sa mga smugglers at mga drug syndicates. Pero mag-ingat kayo. Baka kayo rin ang target ngayon ng mga kasama ng mga napatay ninyo at nahuli. Hindi kami natatakot, Cathy. Dahil bahagi yan ng aming tungkulin. At pinapatupad namin ang utos na dapat gawin para sa aming paglilingkod. Aba, totoo yan. Oh, ano bang plano mo ngayon, Joshua? Gusto mo bang mag-under ko sa Special Force Course? Gusto ko, bro. Pero tayo ang sinasagupa sa mga peligro mission. Walang ano man sa akin yan. Gusto ko. Para mabilis ang promotions. Paano kung mapunta tayo sa anti-terrorist unit? Para sa akin, hindi problema, bro. Kahit saan mang bahagi ako mapunta. Dahil wala naman akong iniisip at iiwanan na asawa. Kundi si mama lang ang iniisip ko. Sa bagay, Pero, panatag ang kalooban ko. Dahil may kapatid ako. Kung sakaling may masamang mangyari sa akin. paano kaya to, bro? Habang prinaprocess ang papeles natin para sa special schooling natin, ililipat daw tayo sa Anti-Narcotics Division. Gaya ng sinabi ko, bro. Hindi ako nag-aalala. Bro, Ikaw, natatakot ka ba? hindi. Pero, Iniisip mo ang nobya mo, di ba? oo. Ganon din si inay. Ano? Paano na kaya ang inay ko? Kung may masamang mangyayari sa akin, Joshua. Bakit ganyan ang iniisip mo, bro? Hindi maiwasan. Hindi natin hawak ang ating buhay. Hiram lang natin to sa buong may kapal. Bro, Kung anong oras na gustong bawiin ng Diyos ang buhay natin, wala tayong magagawa. totoo yan. Pero hindi dapat mawala ang paniniwala mo sa Diyos. Dahil siya lang ang nakakaalam kung ano ang kapalaran ng bawat isa sa atin. Oo naman. Kahit nasa gilid ka na ng libingan, kung hindi mo pa kapalaran ang mamatay, ay maliligtas ka sa anumang panganib. Sa bagay, Joshua. Pulis, sundalo, o kaya anumang propesyon mo, ay parang nasa hukay ang isang paa natin, bro. Kaya bro, huwag kang panghinaan ng loob. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Ano ba yung sasabihin mo sa akin, anak? Ito ay tungkol sa amin ni Catherine, inay.
Pero hindi ko pa nasabi sa kanya. Bakit? May problema ba? Wala po, Nay. Pero ang gusto ko sana, pag-usapan na namin ang pagpapakasal namin. Oh, ganun pala eh. Pero hindi ko masabi sa kanya. Plano ko lang nasabihin. Kaya sa inyo ko muna nasabi. Sa akin ay walang problema. Pero wala akong maitutulong sa iyo, anak. Alam mo yan. Hindi po problema yan, Nay eh. Kami po ang bahala. Tinanong ko lang po sa inyo kung gusto ninyo na mag-asawa na ako. Oo, Mark. Bakit hindi? Kung may magagawa ka, para masaksiyan ko naman ang iyong pagpapakasal. Salamat po, Inay. At gusto ko ring makita ang ating magiging apo. Bago ko ibalik sa poong may kapal ang hiram kong buhay. Inay naman, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Eh, ano pa ang sasabihin ko? Eh, alam ko na talagang matanda na ako. At hindi natin alam kung anumang oras ay kunin na ako ng Diyos. Nay, matagal pa po ang buhay ninyo. Basta, ingatan niyo lang ang kalusugan niyo, okay? Bakit mo ba ako isinama dito sa tabing dagat? Kati, may importante akong sasabihin sa'yo. Ano ba yun? Medyo seryoso ka. May problema ba? Wala naman, Han. Ano? Ganto, may sasabihin ako sa'yo. Sana pumayag ka. Ano nga yan? Sana magpapakasal na tayo. Ano? May sapat na akong ipon. Basta huwag lang bonggang gusto mo na kasal natin. Sigurado ka na ba? Oo. Gusto ko nang bumuo ng isang pamilya. Marky? O ano? Payag ka? Oo na. Kung yan ang gusto mo. Bakit mo tatanggi? Wala namang problema. O sige, honey. Pag-usapan natin. Kung kailangan pumunta ako sa inyo, pupunta ako. Kausapin ko ang iyong mga magulang. Okay? Sige, walang problema. Dahil nasa hustong edad naman na tayo. Lalo na't may matanag ka ng trabaho. At ganun din ako. Mabuti naman kung naisipan na nila ang magpakasal sa Ben. Ay, oo naman. Gusto ko pang makita ang magiging apo ko bago ako mamatay. Ano? At na masasaksiyan ko pa ang pagpapakasal nila ni Marky. Ay naku, Sabel, maswerte ka at mag-aasawa na ang anak mo. Pero si Joshua, hindi ko alam kung may nobya na o wala pa. Ay, ganun ba? Kaya naiinggit ako sa iyo, Sabel. Hindi magtatagal ay magkakaroon ka na ng apo. Matagal pa yan. At saka, hindi ko alam kung gusto rin ni Catherine na magpakasal na sila o hindi pa. At isa pa, ay matatag silang hanap buhay. Ay kung ganoon, wala nang dahilan pa para tumanggi pa siya. Nag-usap kami kanina ni Sabel at yan ang sinabi niya sa akin. Loko-loko ang Marky na yun. Hindi man lang sinabi sa akin. Siguro sasabihin din yan sa iyo. Kaya lang, huwag mong sabihin na alam mo na ha. Baka hindi niya gusto na may makaalam pa na iba. Sige po, Mama. Hihintayin ko na lang na sabihin niya sa akin. Baka naman, kausapin niya muna si Catherine bago niya sabihin yan sa iyo. Pwedeng ganun, Mama. Hindi naman siya naglilihim sa akin. Ngayon pa lang ay binabati na kita, bro. Congratulations! Salamat, Joshua. Maswerte ka kay Catherine. Maganda na, matalino, at mabait. Oo nga eh. Oh, ikaw paano? Wala ka pa bang planong mag-asawa? Kung sa plano ay meron. Pero kahit gusto ko, ay wala akong nobya. O sino ang pakakasalan ko? Ano pa bang ginagawa mo? Di ba kursunada mo si Charmaine? Siya lang ang may kursunada sa akin eh. Ano?
Ang ibig mo sabihin, hindi mo siya kursunada? Akala ko kayo na. Dahil lagi kayong magkasama, ha? Parang malapit na kaibigan lang ang turing ko sa kanya. Ganun ba? Wala sa kanya ang gusto kong ideal woman. Wow, ah. Yan ang totoo, bro. Bakit? Ano bang katangian ng isang babae ang hinahanap mo? Yung katulad ni Catherine. Pero huwag mong bigyan ng mali siya ha. Ang sinabi ko, bro, wala yun. Joshua, Pero kagaya lang ni Catherine ang gusto kong pag-alayan ng pagmamahal. sayang. Walang ibang kapatid si Catherine. Oo nga, bro eh. Pero hayaan mo na. Kalimutan mo na ang sinabi ko. Baka kung ano pa ang isipin mo. Walang anuman yan sa akin. At sana, makatagpo ka ng tulad ni Catherine na pag-alayan mo ng iyong pagmamahal, Joshua. Sarap kagawang uminom. Iho, Joshua, Mama, kayan ka uli umiinom ng alak. Matagal na hindi kita nakitang umiinom. opo mama eh. Bakit? May problema ka ba, iho? Wala naman mama. Pangpasarap lang ng tulog. Siya nga pala mama. Sinabi na sa akin ni Marky ang tungkol sa pagpapakasal nila ni Catherine. Di ba? Sinabi na niya sa inyo? Oo, sinabi na niya. At sinabihan ko rin siya na sabihin din niya sa'yo yun. Opo mama. Mabuti pa siya at magpapakasal na sila. Naiinggit ka ba? O di sabihan mo rin yung nobya mo kung pwede. Ay magsabay na kayo ng kaibigan mo. Magpakasal ka na rin. Ang problema mama ay wala pa akong nobya. Anak, parang mahirap atang paniwalaan yan. Gwapo ka naman. Isa ka namang pulis. Totoo ang sinasabi ko mama. Wala pa akong nobya. Kaya ba naglalasing ka? Dahil naunahan ka na ni Marky na mag-asawa. Hindi po mama. Hindi dapat malaman ni mama na si Catherine ang kursunada ko at sa kanya ko nadama ang pag-ibig. Anak, dahan-dahan lang. Huwag kang masyadong uminom. Huwag kayong mag-alala sa akin mama. Kung nahihilo na ako sa ininom ko, ay tama na. O ano sa Bel? Napag-usapan na ba ang pagpapakasal ni na Marky? Wala pa silang sinasabi. Pero ikaw ang isa sa mga nilag, ha Esther? Walang problema yan. Okay, ipapaalam ko sa'yo kung kailan. At ang sabi ni Marque ay simple lang ang kasal nila. Ay oo naman, praktikal na ngayon. Hindi na kailangan na bongga ang pagpapakasal nila. Ay, siyempre naman, Esther. Alam mo, hindi nakikita sa pabunggahan ng pagpapakasal yan. Maayos na relasyon, okay na yan. Ay, totoo yan. Marami ang mga bonggang nagpapakasal. Pero ilang taon lang silang nagsasama. Ayun, hiwalay na sila. Meron din na ikinasal sa mayor o west. Pero hanggang ngayon, hanggang sa pagtanda nila, hindi pa sila naghihiwalay. Sige, keep on firing. Ubusin natin ang kalaban. Kailangang mag-ingat kayo. Hindi natin pa yan. Joshua, natamaan ako. Dapat magamot ang sugat mo. Huwag kang mag-alala sa akin. Daplis lang ka. All right, men! Pasukin ang hideout ng mga kalaban. Pasukin ang botega. Okay bro, kailangan na mapatigil ang pagdurugo ng sugat mo. Salamat, bro. Sandali lang. Itong panyo ko ang ipantatali ko dyan sa balikat mo. Ano ka mo, Catherine? Nag-aalala ka. Opo, Aling Sabel. Pero hindi ko po alam kung bakit ganito na lang ang pag-aalala ko. Ganun ba? Pero naaalala ko si Marky. Ay, teka. Wala ka bang kontak sa kanya? Hindi ko pa po sinubukang tawagan, Aling Sabel. Ang mabuti pa ay tawagan mo siya para malaman mo. Opo,
Dahil maghapon na hindi ko siya makontak. Nagamot na ang sugat mo. Mabuti at daplis lang to, Joshua. Oo, bro. Di bale, may silbi ang pagod at pagbis natin ng ating buhay. Nagtagumpay tayo, bro. Nabuwagin ang sindikato na nagkalat dito sa ating rehiyon. At nasamsam pa natin ang mga laboratorio. Diyan ako nagpapasalamat dahil malaking bagay ang nagawa natin. Marami ang nakuha natin ng mga kemikal na ginagamit sa paggawa ng bawal na droga. Milyones ang halaga noon. Oo nga. At saka yung nagawa na nilang siya po. Mga 5 kayo na nasugatan sa grupo natin. Talagang hindi maiwasan yan, Joshua. Nagpapasalamat ako dahil walang casualty. Alam mo ba, pupunta raw rito ang presidente at kasama ang mga pulisya. Siguradong magbibigay ng medalya. Lalo na sa inyo na mga sugatan. Mabuti naman kung kilalanin nila ang kabayanihan natin. Pero hindi ko hangad ang maraming medalya, Joshua. Oo, bro. Pero karapatan natin yan. Siya nga pala. Ano ba ang plano mo? Ipapaalam mo ba kay Catherine at sa inay mo ang nangyari sa'yo? Huwag na. Baka mag-alala sila. Pero malalaman din nila pag ibinalita sa TV at radyo. Ganun ba? Mas mabuti kung malaman nila dahil wala ring problema sa sugat mo kasi dapis lang. Kumusta ka na, honey? Bakit ngayon lang kita nakontak? Sorry, Han. Pero may operations kami. Kumusta ka naman? Okay lang. At least, nabuwag namin ang isang napakalaking sindikato ng droga. Ganun ba? Sana mag-ingat ka, Marky. Oo naman. Huwag kang mag-alala sa akin. Hindi pa ako mawawala sa'yo. Magpapakasal pa tayo. Hindi mo masasabi ang mangyayari pag may operations kayo. Kaya, Kaya ano? Kwan, basta, kung may magagawa pa, talagang hindi ko gusto ang pagpupulis mo. Sinabi ko naman na sa'yo. Huwag kang mag-alala sa akin. Kung dumating man ang oras ng isang tao, hindi natin na maiiwasan. At kung ano ang itinakda ng Diyos para sa atin. Kaya dapat lagi tayong handa. Iyan na naman ang sinasabi mo na ayaw kong marinig. O sige na. Huwag kang mag-alala. Mag-iingat ako. Sige, honey. Siya nga pala, kumusta naman si inay? Mabuti rin ang kanilang kalagayan. Di bale, makakakuha na ako ng bakasyon. At tamang-tama sa kasal natin. Mabuti kung ganon, honey. O sige na, honey. May gagawin pa ako. Bye. Love you. Love you too. Bye. Salamat. Akala ko, may masama nang nangyari kay Marky. Whoops! Teka lang, bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Nakausap mo na pala si Marky. Opo, inay. O kumusta na doon sa destino nila? Mabuti naman po. Katatapos lang daw ng operations nila at nagtagumpay silang buwagin ang grupo ng sindikato. Ganun ba? Pero saan nangyaring yan? Sigurado na mainit ang dugo ng mga nakalaban nila. Hindi bali, inay, at nabuwag na sila. Pero may mga kasamaan sila. Kung malaking sindikato yun. Opo, inay. At sindikato ng droga ang nakasagupa nila. Ganun ba na? Hindi bali, inay. At magbabakasyon daw si Marky. Dapat lang. Dahil 2 linggo na lang at ikakasal na kayo. Opo, inay. Huli na ang misyon nilang yon bago ang kasal namin. Sana hindi na siya pumunta. Dahil delikado kung magbiyahe at lalabas
ang malapit ng ikasal. Inay, wala na yan sa panahon ngayon. May awa po ang Diyos. Sa bagay nga, Wala pong masamang mangyayari, Inay. wala ring masama kung mag-iingat. Di ba, Catherine? Opo naman, Nay. Kaya wag na kayong mag-alala. Kailangan na magtiwala tayo sa Diyos. Huwag kang mag-alala, bro. Pupunta ako sa kasal ninyo ni Catherine. Siyempre, sasama ang loob ko kung hindi ka pupunta. At huwag kang magpapakita sa akin kung hindi ka dadalo. Ano? Sobrang galit naman yan? Oh, hindi ako nagbibiro, Joshua. By all means, kailangang makapunta ka. Oo na. Huwag kang mag-alala. Sabi ko nga sa'yo, dahil nakakuha ako ng 1 linggo na bakasyon ko sa araw na yon. 3 araw bago ang kasal ninyo. Mabuti naman. Kung hindi, talagang magagalito ka sa'yo. Oo na. Pambihira ka naman, oh. Pwede bang hindi ako pumunta? Yan ang special day ng best friend ko. At itinuring ko pang kapatid. Tapos, hindi ako dadalo? Salamat, bro. Kung may hadlang man, bro, yan ay ang kamatayan. Ano? Talagang wala ng problema sa kasal din ng Marky at Catherine, ha, Sabel? Ay, oo, Maring Esther. Maring Esther kako, dahil dyan din ang magiging tawagan natin. Dahil magiging ninang ka. Ay, tama ka. Tama ka, kumare. At maghanda ka na. At hintayin na lang ang pag-uwi ni Marky. Uwi na rin yun. Dahil nagkausap na sila ni Catherine. At may tinatapos lang sila na mission. Alam mo na ang lumang paniniwala natin na hindi mabuting magbiyahe ang malapit ng ikakasal. Nako, sinabi ko yan kay Catherine. Pero nahalata ko na hindi siya naniniwala sa mga pamahiin. Hindi natin sila masisisi, kumare. Dahil iba ang henerasyon ngayon. Moderno na ang panahon ngayon. Advance pa, kabo. Oo nga eh. Pero mahirap din kung hindi ka maniniwala sa mga paniniwala noon o kaya yung mga pamahiin. Joshua, iho, salamat at naalala mo akong tawagan. O ano, kumusta ka na? Mabuti naman, Mama. Katatapos lang ng mission namin noong 1 araw. Ganoon ba, iho? Ay mabuti kung walang masamang nangyari sa inyo. Wala po ang nangyari sa akin, Mama. Pero si Marky ay nasugatan. Diyos ko, bakit hindi na siya magbakasyon at malapit ng kasal niya? Opo, Mama. Umuwi na po siya dyan. Ganoon, ma. Pero hindi niya pinaalam kina Aling Sabel at Catherine para hindi sila mag-alala. Total, daplis lang sa balikat ang sugat niya. Ay, naku po, Diyos ko, sinasabi ko na, delikado ang napili ninyo na profesyon. Talagang ganyan, Mama. At ikaw, oh, dadalo ka ba sa kasal ni na Marky? Siyempre, Mama. Bakit hindi ako dadalo? Kasal ng matalik na kaibigan ko yun. Di, magtatampo kung wala ako sa araw ng kasal niya. O sige, iho, mag-ingat ka dyan. Opo, Mama. Sige po. I love you, Mama. I love you, iho. Bye. Ay, nasugatan daw si Marky. Pero di niya sinabi kay Sabel. Talagang delikado ang profesyon nila. Kung may magagawa pa, ay Diyos ko, ayaw kong magpulis si Joshua. Ano? Nasugatan ka sa operations ninyo? Sorry. Hindi ko na sinabi sa inyo para hindi na kayo mag-alala. Lalo na kay inay. Ano? Di ba, wala namang masamang nangyari sa akin. Daplis lang ang sugat ko. Iyan na nga bang sinasabi ko? Hindi pa tayo kasal, pero mawawala ka na sa buhay ko. Hindi pa ako mawawala. Dahil may mission pa ako. Hindi ko alam, pero kinakabahan ako. Bakit?
Nagsisisi ka ba na magpapakasal sa akin? Hindi yan. Kundi ang pinasok mo. Bakit yan pa kasi? Nasa puso ka at isipan, honey. Gusto kong magsilbi sa ating bayan. Pero ipinupusta mo ang buhay mo. Huwag kang mag-alala. Kung mamatay man ako, walang problema sa buhay ninyo sa magiging anak natin. Hindi ko hinahangad ang anumang tatanggapin ko. Ang importante sa akin ay ang kapiling ka namin. Ay, loko ang Marky na yun. Hindi mo lang sinabi sa akin. Baka naman sinabi niya kay Catherine, pero inilihim sa'yo para hindi ka mag-alala. Ano? Di naman grabe ang sugat niya, sabi ni Joshua. Oo nga pala. Hindi ba magbabakasyon si Joshua? Hindi ba siya dadalo sa kasal ng kaibigan niya? Uuwi raw ang anak ko, pero ilang araw lang ang bakasyon niya. Ay, ganun pala. Akala ko ay hindi siya uuwi. Pwede ba naman na hindi siya uuwi, kumare? Nako, kung hindi siya dadalo, baka yan ang sisira sa pagkakaibigan ng mga anak natin. Tumawag sa akin si Joshua. Ipinangako na uuwi sa araw ng kasal ni Marky. Salamat kung ganun, Esther. Hindi ko gusto na masisira ang pagkakaibigan ng anak natin. Hindi lang ikaw, Sabel. Kahit ako, ayaw kong may hindi sila pagkakaunawaan. Ikinalulungkot ko, inay. Kung hindi ko na ipinaalam ang nangyari sa akin. Dahil ayaw ko na mag-alala po kayo. Oo, Marky, pero Ang importante, hindi grabe ang sugat ko, inay. kung masama ang nangyari sa'yo, ay hindi ko alam kung paano ko tatanggapin. Hindi yan ang dapat ninyong isipin, nay. Basta manalangin kayo na iligtas ako ng Panginoon. Anak, Sige, nay. Mag-relax lang po kayo. Pagkasal po namin ni Catherine, meron na po kayong kasama dito sa bahay habang wala ako. oo anak. At saka, pumunta yung isang apo nyo. Ako nang magpapaaral sa kanya bilang pinakasweldo niya. At meron pa akong ibibigay na allowance niya. Ay, teka, wala kayang masabi ang asawa mo. Wala po, nay. Dahil napag-usapan na po namin yan. Ganun ba? Oo. Sa bagay, wala akong masasabi kay Catherine. Mabuti ang ugali niya. Kaya masaya ako. Nagaya niya ang napili mong maging asawa mo, anak. Opo, inay. Siya ang itinakda ng Panginoon para sa akin. Kaya napakaswerte ko po. Wala na akong hingin pa sa kanya. Anak, Nakamtan ko na ang pangarap ko. At natagpuan ko na ang kapwang ko sa buhay. Congratulations uli sa inyong dalawa, bro, Marky, sis Catherine. Salamat, Joshua. Bilisan na ninyo ang bumuo. At ako ang ninong. Ano? Agad-agad? Kailangan lang. Dahil ang sabi, magparami kayo. Ano ba yan? Papaano bro? Mauuna na akong babalik doon sa headquarters. Dahil 3 araw na lang ang natitira sa bakasyon ko eh. O sige lang, bro. Kung sakali na urgent ang pangangailangan nila sa akin, mapipilitan ako na bumalik kahit hindi pa tapos ang bakasyon ko. Talagang ganyan sa ating trabaho. Hindi ka makapaghindi. Kahit ikaw, baka bigla kang tawagin upang mag-report. Kaya bilisan na ninyong gumawa. Are you happy, honey? So much, Han. I love you so much, love. Ganon din ako. At pangako, ikaw lang ang mamahalin ko lagi. Hanggang ako ay humihinga pa. Ano? Ganyan na naman ang sinasabi mo. Sinasabi ko, natapat ako sa iyo. At babaunin ko sa libingan ko ang pag-ibig na yan. Naniniwala ako. Pero yung mga salita mo na para bang nagpapaalam ka na may masamang mangyayari sa'yo.
O sige. Huwag na natin pag-usapan yan. Halika nga rito. At yayakapin kita ng mahigpit na mahigpit. Sige. I love you so much. Nasarapan ng mga bagong kasal na nag-honeymoon. Noon sa Boracay, Kumari Isabel. Wala pa sila. Oo, kumare. Ang sabi nila ay 3 araw sila doon. Nako, talagang susulitin nila ang ilang araw na magkasama. At yun lang ang kanilang pagkakataon. Oo nga, kumare. At saka babalik ulit si Marky sa kanyang destino. Si Joshua. Umalis na kaninang umaga. At pasensya ka na raw kung hindi siya nakapagpaalam sa'yo. Walang anuman yan, kumare. Ang totoo, bukas pa sana babalik sa kampo. Pero tinawagan siya. Yan ang hirap kung minsan. Kahit nasa bakasyon ka pa, kung tawagan ka, hindi ka makakatanggi. Totoo yan, Kumari Isabel. Uunahin ang Call of Duty. At si Mark, sana ay matapos pa ang kanilang honeymoon at bakasyon niya bago siya tawagan na bumalik. Oo naman. Ay dapat samantalahin ng mag-asawa ang kanilang paghahanimon. Ay, siyempre naman. Baka sakali na magkaroon na tayo ng apo. Paswerte ka, kumare. Dahil may pag-asa na magkaroon ka ng apo. Ay pero ako, hindi ko alam kung ano ang plano ng anak ko. Wala naman siyang ipinakikilala sa akin na nobya niya. Nako, kumari. Pihikan yata ang anak mo. Ay hindi ko alam kung anong katagian ng babae ang hinahanap niya. Marami namang magagandang dalaga dyan. May mga tawag ng tawag noon, pero hindi niya sinasagot. Ako ang sumasagot sa kanila. Makakahanap din siya. Gwapo naman siya. At may matatag na trabaho. Hindi ko alam, kumare. Pero hayaan ko siya. At tama ang sinabi mo. Baka sakali na makahanap din siya. Oh, ngayon lang nakaalala na tumawag si Joshua. Bumalik na ba siya? Hindi pa. May 3 araw pa na natitira sa bakasyon niya. Sige na, sagutin mo na. Saglit. Hello, bro. Sorry ha, kung nakaka-istorbo ako sa inyo. Hindi naman. Kakauwi lang namin na namasyal kanina. Kumusta ang honeymoon ninyo? I'm sure, enjoy at masaya kayo. Okay lang naman. O ikaw, kailan ka babalik dun sa kampo? Ngayon na bro, Ganun ba? Akala ko bukas ka pa babalik sa kampo. ngayon na. Dahil tumawag si Commander. At may special mission na tatapusin namin. At ako ang maglilid sa kanila. Mag-iingat ka. Okay bro. Pero kung hindi ka nasa honeymoon, sigurado na tinawagan ka na para mag-report. Ano? Pero maghanda ka bro. Baka bigla ka na lang ipatawag. Sana hindi pa, bro. Hindi pa nga tapos yung honeymoon namin eh. Sige bro. Enjoy. Bye. Bye, Joshua. Kati, umalis na pala si Joshua na hindi natapos ang bakasyon niya. Iyan ang hirap. Kahit nagbakasyon ka, pag tinawagan ka, papipilitan kang pumunta. Oo nga eh. Mabuti naman at hindi ako tinawagan. Hindi sana natapos ang honeymoon natin. Gusto ko, magkaroon tayo agad ng anak. Dahil hindi natin alam ang mangyayari sa pakikipaglaban namin sa mga kalaban. Pakiusap. Huwag mong sabihin sa akin yan, honey. Dahil kinakabahan ako. Sige na nga. Hindi na natin pag-usapan yan. Ang masasabi ko lang, hindi ibang bagay ang tatanggapin ko kung wala ka. Ang importante sa akin ay ikaw. Sige na nga. I love you, honey. I love you too. Pero, paano kung tatawagan ka nila? Hindi naman siguro. Dahil ibang dahilan kung bakit ako nagbakasyon. Ikinasal tayo, kaya naunawaan nila yan. Oo naman. Pero kung regular na bakasyon lang,
Siguro, pagre-reportin ako. Ano? Kahit day off mo, pag kailangan ka, dapat pumunta ka. Ang hirap naman. Talagang mahirap, Han. Pero, parte yan ng aming serbisyo. Lalo na kami na nasa law enforcer o kaya tagapagtupad ng batas. Bakit ito pa kasi ang napili mong propesyon? Marami namang iba dyan. Sorry, Han. Pero ito talaga ang pangarap ko noon pa. Naikwento rin ni Inay na puro baril-barila ng mga laruan mo nung bata ka pa. Kaya nga, nung nagkaisip na ako, gusto ko nang maging pulis. At salamat sa Diyos. Pinagbigyan niya ang kahilingan ko. Pero alam mo naman na delikado ang buhay mo. Talagang ganyan ang buhay. Kaya nga parati kong sinasabi sa iyo, kung kapalaran ng isang tao ang mamatay, wala ka nang magagawa. Hindi mo na maiwasan. Kung hindi mo ka oras na mamatay, kahit nasa tabi ka pa ng hukay ng libingan, makakaligtas ka pa rin. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Alright, men! Keep on firing! Hindi tayo titigil hanggang hindi tayo makaagaw ng hostage at makontrol ang grupo nila. Kailangan magtagumpay kami. Kung magtagumpay kami sa misyon na ito, ay mapropromote uli ako at mauunahan si Mark sa mas mataas na ranggo. Natamaan ako! Ano? Grabe ang sugat ni Lieutenant Cruz. Salamat. Kumusta naman ang misyon nyo? Sige, mabuti naman kung ganun. Sige, Sarge. Salamat sa info. Bye. Ay, salamat. Sino yung tumawag sa'yo, love? Si Sargento Camba. Isa raw si Joshua sa mga sugatan. Ano? Pero ang sabi niya, hindi naman daw grabe. Diyan talaga nakikita na talagang peligro ang buhay ng isang pulis. Honey, Ano kaya kung mag-resign ka na lang bilang pulis at humanap ka na lang ng ibang trabaho? hindi, honey. Hindi yan ang makakalutas para sa akin. Alam ko. Alam ko na hindi mo ibabalin sa ibang trabahong bagay na yan. Bakit? Nagsisisi ka na nakipag-asawa sa akin. Hindi, honey. Kaya lang, nag-aalala ako sa'yo. Magtiwala tayo sa Diyos, honey. At tanggapin natin kung ano man ang kagustuhan niya. Sige, ikaw ang bahala. Wala akong magagawa. At tama ka. Dapat lang na magtiwala tayo sa Diyos at tanggapin ng taus-puso ano man ang dumating sa atin. Kahit masakit man o dili kaya ay kaligayahan. Oo. Siya ang nakakaalam kung ano ang mangyayari dito sa mundo at sa lahat ng tao. Salamat at nakauwi na kayo na nasa mabuting kalagayan, mga anak. Opo, Inay. O ano, kumusta na kayo? Enjoy po kami, Nay. Ay, oo nga pala. May pasalubong kami para sa inyo ni Ninang Esther. Ay, salamat, mga anak. Nay, kayo lang muna makipag-usap sa manugang niyo at magsashower ako. Naninibago ako sa init ng panahon. Ay, sige, Mark. Pero magpahinga ka muna dahil nainitan ka na nagmaneho. Okay lang yan, Nay. Honey, baka gusto mong makipagsabay sa akin para naman guminhawa ang iyong pakiramdam. Sige na nga. Nay, kayo muna ang bahala sa mga dala namin, ha? Umuwi na pala ang mag-asawa sa Bel. Ay, oo. At napagod sila sa biyahe. Kaya ako nang pumunta rito para ibigay ang pasalubong nila sa iyo. Ay, nako. Salamat naman. At meron akong pasalubong sa kanila. Ikaw na raw ang magpasensya sa bigay nila. Ay, anong pagpapasensyan? Ay, akalain mo na may souvenir na t-shirt at saka dried mango at kung ano-ano pa. Ay, kunti lang naman yan eh. At kumusta naman sila? Ayo. Kumare? Masaya silang umuwi. Ay, sana. Sa lalong madaling panahon, magkaroon ka na ng apo. Ano? Sana nga.
Yon ang gusto ko pang makita bago ako mamatay. Ay darating din yan. Hintayin mo lang. At alam ko na matagal pa ang buhay mo, kumare. Hindi natin masasabi dahil hindi natin hawak ang buhay natin. Ay, oo, pero maawain sa atin ng Diyos. Totoo yan. Pero alam natin na may hangganan ang lahat. Kahit ang pananatili natin dito sa ibabaw ng mundo. Tama ka, Kumare Isabel. Kaya habang nandito tayo na nabubuhay pa, ay gumawa tayo ng kabutihan na ayon sa gusto ng ating Panginoon. Oo, kumare. At lagi tayong magpasalamat sa mga biyaya niya sa atin. Huwag humingi ng sobra. Tumaas na naman ang rangko mo, bro, ha? Mas mataas ng rangko mo kesa sa akin. Talagang ganyan, bro. Pero paano ba to? May bagong order. Ah, ano yun? Ililipat ako sa ibang division. Ganun ba? Wala tayong magagawa kundi ang sumunod. Yun nga lang, mapilitan tayong magkahiwalay. Hindi bale. Iisang lugar naman ang destino natin. Sa bagay, ibang division nga lang ang kinalalagyan natin. Oo, bro. Ako ay nasa anti-narcotics unit. At ikaw ay nasa anti-terrorism unit. Pareho lang na delikado yan, bro. Kaya mag-iingat ka, ha? Kahit ikaw din, bro, mag-iingat ka. Oo naman. Talagang gagawin ko yan. Dahil gusto ko, makita ko pa ang anak ko. Siyempre naman, bro. Napakaswerte mo. Magkakaroon ka na ng anak. Pero ako, wala. Ano pang ginagawa mo? Kumilos ka na. Marami naman dyan ang nagkakagusto sa'yo. Magkahiwalay na kami kay Joshua. Hindi na kami magkasama. At mataas na ang rangko niya kaysa sa akin. Hindi ako naiinggit. Bagkus, masaya ako para sa kanya. Pero, ano kaya ang plano niya sa buhay? Ano ang hinahanap niya? Imposible naman yung sinasabi niya na mag-aasawa lang siya kung makahanap lang siya ng tulad ni Catherine. Hindi pwedeng mangyari yan. Dahil walang parehas na tao. May kanya-kanyang pagkakaiba. Pero, naiintindihan ko. Kahit na hindi niya sabihin o aminin. Alam ko, may gusto siya sa asawa ko. Tumawag sa akin si Joshua at ibinalita niya na naghiwalay ng division nila Mark. Eh, ganun ba? Hindi sila magkasama sa isang unit. Oo, kumare. Pero wala tayong magagawa. Talagang ganyan. Ah, hindi bali. Kung iisang lugar ang destino nila. Oo raw. Mabuti naman para lagi silang magkikita. Ganoon nga. Pero magkaiba lang ng division ang kinaroroonan nila. Ano pang magagawa natin? Yon ang desisyon ng mga opisyal nila. Ay, teka, kumare. Kumusta rin ang maganda at mabait mong manugang? Wala pa ba? Ang galing. Ay, ano pa? Ito yung magiging apo natin. Ay, nako. Wala pang sinasabi sa akin si Catherine. Sana nga, magkakaroon na sila. May tumatawag sa akin eh. Si Catherine. Hello, honey? Ang daya mo. Kung hindi pa kita tinawagan, hindi mo na ako maaalala. Plano kong tawagan ka, pero naunahan mo lang ako. Sabi mo lang yata yan eh. Hindi naman. Katatapos lang ng meeting namin. Alam mo, Han, magkahiwalay na kami ng division kay Joshua. Ano? Hindi na kami magkasama sa operation. Ganun ba? Kaya mag-ingat ka, Han. Lalo ngayon na magkakaroon na tayo ng anak. Ano? Nanggaling ako sa doktor kanina. Dahil masama ang pakiramdam ko ilang araw na. Kung ganun, yes! May junior na ako. Ano? Junior agad? Hindi pa natin alam kung lalaki o babae. Okay lang sa akin.
Kahit babae o lalaki man, magpapasalamat pa rin tayo sa Panginoon. Dahil nabiyayaan agad tayo ng anak. Oo, honey. Kahit ang ina tuwang-tuwa. Kaya ingatan mo yung sarili mo, ha? Yung katawan mo. Kung mahalata mo na nahirapan ka na, magbakasyon ka muna. Okay lang siguro. Kaya huwag kang mag-alala. O sige. Pero kung kinakailangang mag-leave ka, gawin mo, ha? Oo na. Basta ipanatag mo lang ang iyong kalooban. Lagi kang mag-iingat dyan, Han. Ikaw ang dapat na mag-ingat dyan. Oo naman. Sige na. Sa ibang araw ulit tayo mag-usap. Love you. Bye. Love you more. Bye. Mwah. Ay, napakasaya ko. Salamat sa Diyos. Magkakaroon kami agad ng anak. Sana, huwag mong pababayaan ang asawa ko, Diyos ko. At lagi mo siyang gagabayan sa anumang panganib. O ano, Maring Isabel, masaya ka na ngayon, ano? Ay, siyempre naman, Maring Esther. Sana, huwag pabayaan ng Diyos ang manugang ko sa kalusugan niya. Diba, sinabi ko na sa'yo, pag taos-puso kang humingi ng awa, ay pipigay sa'yo. Tama yan. Ay ngayon, naglilihi na ang manugang mo. At di magtatagal, ay isisilang na niya ang panganay mo nga po. Ay, oo nga, Maring Esther. Ay. Kaya masayang-masaya ako. Ay, sigurado rin na napakasaya ng mag-asawa. Oo naman. Itinawag agad ni Catherine kay Marque. Kaya napakasaya raw niya. Natural lang. Ay sino kaya ang hindi masaya sa biyaya ng Diyos? Dahil yan ang unang pangarap ng mag-asawa, ang magkaroon agad ng anak. Wow! Congratulations, bro! Mabuti ka pa. Magkakaroon ka na ng anak. Ikaw, ano pang ginagawa mo? Alam mo, may kursunado sa'yo si Teniente Rakuya. Sino? Yung nasa Intel? Oo. Maganda siya. Pero hindi ko alam. Pero wala akong nararamdaman para sa kanya. Ano? Ay nako, ano bang hinahanap mo sa isang babae, ha? Ay, hindi ko alam, bro. Mahirap ipaliwanag. Ikaw talaga. Napakamacho mo. May mataas na rangko bilang pulis. Kaya palagay ko, pag manligaw ka sa kanya, tatanggapin ka agad. Hayaan mo na. Darating din yan. Ay, hindi mo lang alam. Gaya ni Catherine ang gusto ko. Subukan mong ligawan para malaman ang reaksyon niya. Naku bro, mahirap ang walang katuwang sa buhay. Iisipin ko pa. Mahirap na. Paano kung tanggapin niya hindi ko naman mahal? Matutunan mo na mahalin siya bro. Kung kayo ay magkasintahan na. Mahirap ang padalos-dalos. Mahirap na. Baka magsisilang ako kung mag-aasawa ako ng hindi ko gusto. Mapangarib ang mission yun, bro. Sana mag-ingat ka. Baka malaking sindikato ito. Yun nga ang sabi nila bro. Lalo na at hindi nyo kilala ang mga kalaban ninyo. Oo nga eh. Oo, bro. Dahil makikilala tayo agad. Dahil sa uniforme natin. Tama ka. Pwede silang makihalubilo sa atin. Pero hindi natin alam. Oo, bro. Kaya lagi mong ihanda ang mga kailangan mo. May tiwala ako sa Diyos bro. Hihingi ako ng patnubay niya para sa aking kaligtasan. Mag-ingat kayo mga kasama. Baka mahalata tayo. Malapit na tayo sa ating target. Kailangang makarating tayo sa tagong plantation ng marijuana. Take cover, men! Take cover! Doon sa bahaging yon ang pinagmulan ng putok. Gaganti tayo! Fire! Ibigay ang hanap nila! Keep on firing! Natamaan ako. Keep on firing, men! Huwag kayong mag-alala sa akin! Kaya ko to! Whoops! Teka lang. Bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat.
at ipagpapatuloy nga natin. Nagtagumpay ang unit nila Marky na nakahuli ng ilan sa mga kasama ng grupo na nakalaban nila. Pero hindi nila nahuli ang pinakamataas na leader nila. Pero si Marky, nawawala. Missing in action. Paano ko kaya ipapaalam ang nangyari kay Marky? Kina Catherine at kay Aling Isabel. Paano? Gising ka pa pala, Catherine. Malalim na ang gabi. Hindi po ako dalawin ng antok, inay. Naku anak, masama sa iyo ang magpuyat. Dahil buntis ka, hindi mabuti sa buntis ang magpuyat. Opo, inay. Pipilitin ko pong matulog mamaya. Sige, mauuna na akong matulog sa'yo ha. Opo, inay. Subukan ko pong tawagan si Marky. Oo anak, sige, ikaw ang bahala. Ano kaya ito yung nararamdaman ko? At hindi ako makatulog. Subukan ko na tawagan si Marky. Pero hindi man lang siya tumawag sa akin kung hindi ko siya tatawagan. Pambihirang Marky na yun. Problema mama. Hindi namin alam kung papaano ipapaalam kina Auntie Isabel at si Catherine. Paano nga ba, anak? Hihintayin ko kung ano ang desisyon ng aming opisyal. Oo, iho. Lalo na at naglilihi si Catherine. Baka kung ano pa ang mangyari sa kanya. Yun po ang sabi ko sa kanila, sa mga opisyal namin. Basta tignan ninyong mabuti kung paano ninyo sasabihin sa kanila na hindi napipigla. Opo mama, sige po, tatawag uli ako sa inyo. Sige, iho. Pero huwag mo na ninyong sabihin sa kanila. Oo, iho. Hindi ako ang dapat na magsabi sa kanila. Susubukan pa namin na hanapin si Marky. Kung talagang hindi namin siya matagpuan, siguro yun ang pagkakataon para sabihin ang totoong nangyari kay Marky. Malaking problema to. Si Isabel, baka ano ang mangyari sa kanya kung malaman niya ang nangyari sa anak niya. Ganun din kay Catherine. Makakasama sa kanya dahil siya'y buntis. Ay, Diyos ko. Kawawa naman si Catherine. Kung may masamang mangyari kay Marky, sana wag naman, Diyos ko. Kaawa-awa sila. Ayan mo ka mo anak, hindi mo makontak si Marky. Opo, inay. Unattended at out of coverage. Ang mabuti pa ay si Joshua ang tawagan mo. Tama, inay. Kahit nasa ibang unit si Joshua, ay iisang kampo ang kinaroroonan nila. Sige, tawagan mo at pagtanungan. Baka alam niya kung nasaan na si Marky. Opo, inay. Sandali lang at tatawagan ko si Joshua. Ikaw pala ang tumawag, Catherine. Bakit? Ano ang kailangan mo? Joshua, wala ba dyan sa kampo niyo si Marky? Hindi ko siya matawagan. Sasabihin ko na ba ang sinabi ng opisyal namin? May operation sila, Catherine. Baka walang signal sa kinaroroonan nila. Ganon ba? Huwag kang mag-alala. Walang masamang nangyari sa kanila. At kung ganon, tawagan mo ako kung nakabalik na siya dyan sa kampo. Oo, sasabihin ko sa kanya. Yun lang, Joshua. Bye. Bye. Nagsinungaling ako kay Catherine. Yun kasi ang sinabi ng opisyal namin. Pero, ano kaya ang totoong nangyari? May sugat daw si Marky. Pero, nang balikan nila doon sa pinagdalahan ng mga sugatan, ay wala na doon. Ano kaya ang nangyari? Kinuha kaya ng mga kalaban? O kaya, pinatay na nila? Saan kaya ako naroroon? Kubo. Ang mga sugat ko. Pero, sino ang nagdala sa akin dito? Kalaban kaya? Sino ang tumulong sa akin?
kong kalaban. Bakit hindi ako pinatay? Catherine, hanggang ngayon pa ba hindi mo pa nakontak si Marky? Hindi pa po, inay. Ay, ano na kayang nangyari sa kanya? Hindi ko alam, inay. Pero, sino kayang pwede kong kontakin? Subukan mo na tawagan uli si Joshua. Baka may alam na siya. Opo, inay. Si Ninang Esther mo. Wala pa kayang sinabi sa kanya si Joshua. Hindi ko po alam, inay. Tanungin mo rin siya. Baka may sinabi na si Joshua. Dahil nag-aalala na ako sa asawa mo. Ano kaya ang nangyari sa kanya? Ano? Si Catherine ang tumatawag. Sigurado, si Mark ang tatanong niya. Hello, anak. Ninang, please. May alam ba kayo tungkol sa nangyari sa asawa ko? Ha? Ilang araw na wala akong kontak sa kanya. Nung minsan ay natawagan ko si Joshua at sinabi na may operation si na Marky. Oo, sinabi sa akin na tumawag ka sa kanya dahil hindi mo makontak si Marky. Opo, Ninang. Kung may operation sila, bakit hindi ko makontak ang asawa ko? Baka walang signal doon sa kinaroroonan niya, kaya huwag kang mag-alala. Siguro, wala namang masama na nangyari sa asawa mo. Nag-aalala lang ako, Ninang. Paano kung may masamang nangyari sa kamay ng kalaban? Kung meron man, naibalita na. Anak, ang mabuti pa ay tawagan mo si Joshua. Baka may update na sila sa kanya. Ganun ba, Mama? Hayaan ninyo na tawagan niya ako. Siguro, panahon na para malaman nila ang lahat. Pero, pumunta kayo doon sa bahay nila. Baka kung ano pa ang mangyari sa kanila. Lalo na si Catherine ay buntis pa naman. Oo, iho. Pero bago yan, ay kakausapin ko muna ang opisyal ko. Baka ako pa ang utusan para ipaalam ng personal sa kanila. Mas mabuti pa, iho. Sige po, Mama. At kakausapin ko ang mga opisyal ko. Oo, iho. Mag-ingat ka. Huwag po kayong mag-alala sa akin, Mama. Sige po, bye. Hindi mo natawagan si Joshua? Opo, inay. Unattended ang cellphone niya. Baka busy siya. Kaya tawagan mo uli mamaya. Opo, inay. Pero, nag-aalala na ako. Pero kung nasa operation sila, baka walang signal doon. Kaya mahirap mong kontakin si Marky. Mabuti naman kung ganun. Pero paano kung may masamang nangyari kaya hindi siya sumasagot? Siguro naman ipapaalam nila kung may masamang nangyari kay Marky. Sige, inay. Tawagan ko ulit si Joshua. Baka may alam na siya tungkol sa asawa ko. Si Catherine ang tumatawag. Hello? Catherine, kapatid? Joshua, ano na ang balita? Hindi ko pa rin makontak si Marky. Kapatid, may sasabihin ako sa'yo. Pero, patatagin mo ang iyong kalooban. Ha? Ano ba yan? Sabihin mo, Joshua. Ano? Si Bro Marky ay missing in action. Ano? Hindi. Palakasin mo ang iyong kalooban. Dahil sa kasalukuyan ay hinahanap pa siya. Siya ang subject for search and rescue ng mga kapulsan. Diyos ko. Iligtas ninyo ang asawa ko. Hello, kapatid? Please, Joshua. Gawin ninyong lahat na makakaya ninyo na mahanap siya. Oo. Ang totoo ay nakausap ko ang isang leader ng mga naghahanap sa kanya. Salamat. Uulitin ko. Patatagin mo ang iyong kalooban. Baka kung ano pa ang mangyari sa pinagbubuntis mo sa anak ninyo ni Marky. Ay, Diyos ko. Huwag po ninyong pabayaan ang anak ko.
Huwag ninyong ipahintulot na may masamang mangyari sa kanya. Diyos ko. Hindi ko kaya na mawala sa amin si Marky. Ipanatag mo ang iyong kalooban, anak. Isipin mo ang anak ninyo ni Marky. Bakit ganito, Inay? Lagi na lang sinasabi ni Marky, maging matatag ang kalooban natin. Kahit ako, hindi ko rin kaya na mawala ang anak ko. Pero kailangan na maging matatag tayo. Anak, kasalukuyan daw ang search and rescue operation ni Joshua. Hindi daw sila tumitigil hanggat di nila nahahanap si Marky. Buhay man o patay. Diyos ko. Palakasin mo ang iyong kalooban at umasa tayo na walang mangyayari sa kanya. Paano kung pinatay nila? O kaya namatay dahil sa sugat niya? Catherine, anak, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Kas, anak, huwag kang umiyak, anak. Hintayin natin si Joshua at sasabihin niya ang result ng paghanap kay Marky dahil kasama siyang naghahanap sa asawa mo. May awa ang Diyos sa Ben. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Ito na nga yung sinasabi ko sa kanya doon. Huwag siyang pumasok sa kanyang trabaho. Sabel, wala tayong magawa. Kung ako lang ang masusunod, hindi ko papapasukin sa ganoon. Dahil maagang namatay ang papa niya doon. Dahil sa isa rin siyang pulis. Esther, Pero hindi ko siya nahadlangan. Dahil kung hindi ko payagan, ay baka magrebelde. At hindi ko kayang masira ang kinabukasan niya. paano na kaya si Marky? Buhay pa kaya? Gaya ng sinabi ko, huwag kang mawalan ng pag-asa. Baka hostage lang ng mga kalaban nila. Diyos ko, huwag sana nilang patayin ang anak ko. Nag-iisa na naman ako dito. Hindi ko pa nakausap ang nagligtas sa akin. Pero isang Amazona. Pero bakit kaya? Ayaw niyang magpakilala sa akin. At hindi pa niya pinakita ang mukha niya. Kalaban ba ng batas ang mga nandito? Pero hindi sila ang sadya namin, kundi ang plantasyon ng marijuana. Kasama kaya ng mga kalaban namin o tauhan ni Pangulo Sangilo. Pero saang lugar ito? Nasa gitna ng kagubatan. Halata na virgin forest dito. Paano ako makakaalis dito? Hindi ba ako makakilos ng gusto dahil sa aking sugat? Tinalian at tinapalan ng dinikdik na mga dahon. Sigurado, nag-aalala na ngayon si inay at ang asawa ko. Sana makilala ko na ang nagligtas sa akin. Kumusta ka na? Mabuti na rin. Hindi na nagdurugo at hindi na kumikirot ang mga sugat ko. Ganun ba? Pwede bang makita ang mukha mo? Sige. Oh, ayan. Maganda pala siya. Ako pala si Rosana. Anak ni Pangulo Sangilo. Ganun ba?
Ako naman si Teniente Marky Tandok. Hmm? At salamat sa pagligtas sa akin. Maswerte ka. Dahil ako ang nakakita sa'yo. Kung yung mga kasama ko, wala ka na. Ganun ba? May asawa ka na ba? Meron. Kailan lang nung nagpakasal kami? Naglilihi ng asawa ko. Ah, ganun pala. Maswerte ang asawa mo. Pero ba't mo pa ako iniligtas? At hindi na tinuluyan? Lahat ng pagkakataon, nasa iyo. Sige, sabihin ko sa'yo ang totoo. Sawa na ako sa buhay na to. Ganon din ang aking ama. Ano? Hindi kami nabigyan ng pagkakataon kung paano kami babalik sa ilalim ng batas. Anong ibig mong sabihin? Siguro, iba ka sa mga kasama mo na alagad ng batas. Matulungan mo kaya kami? Ano? Kung ganon, gusto na niyong sumuko. Sana. Pero kailangan. Nakasiguro kami na ligtas kami. Magtiwala kayo sa akin. Pero, kailangang manatili ka pa dito. Sige. Walang problema yan. At saka, hindi ba pwede na ipaalam mo sa iyong pamilya na nandito ka? Sige. Pero paano kung magtatagal ka dito? At mahulog ang loob ko sa'yo. Ano? Kaya mo bang isakripisyo ang iyong asawa? Ha? Ang gusto ko ay malinaw na sagot. Kung papipiliin kita, sino ang pipiliin mo sa amin? Wala akong planong saktan ka, Rosana. Pero kung gusto mong malaman ang sagot ko, sabihin ko sa'yo. Okay. Hinihintay ko ang sagot mo, Teniente Tandok. Ikinalulungkot ko. Asawa ko pa rin ang pipiliin ko. Kahit ang kapalit ng pagtanggi mo ay iyong kamatayan? Mamatamisin ko pa ang mamatay Ah, kesa magtaksil ako sa asawa ko, Rosana. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Kararating lang namin dito sa kampo, Mama. Kumusta ang paghahanap ninyo kay Marky, iho? Natagpuan niyo na ba siya? Ay, hindi pa, Mama. Kaya bukas ay itutuloy namin. Pero kung wala pa, baka itigil na namin ang search and rescue operations para kay Marky. Ano? Kung sakaling bihag siya ng mga kalaban, ay hihintayin namin na ipaalam nila sa amin. Diyos ko. Kung nahuli siya ng mga kalaban at hinostage, baka makipagpalitan sila sa mga nahuli namin. Sana, ganyan nga ang magyayari, iho. Dahil kawawa naman si Catherine. Uuwi ako dyan pagkatapos ng operations namin. Ano man ang maging resulta ng aming paghanap kay Marky. O sige, iho. Ikaw na ang magpaliwanag kay Catherine. Kung hindi din niyo matagpuan si Marky. Opo, Mama. Huwag kayong mag-alala. Sige po, bye. Siguro, ito ang daan para mapunta sa akin si Catherine. Kung patay na si Marky, naghanda ako na ituloy ang tungkulin niya. Kaya sana umasa ka, Catherine, na makakabalik pang buhay si Marky. Talagang umaasa pa ako, Josma.
Dahil kailangan namin ng anak ko si Marky. Kung sakaling hindi na makabalik ay, bigyan mo ako ng pagkakataon para ipadama ang pagmamahal ko. Kahit sa pamamagitan ng pag-aalaga ko sa inyong mag-ina. Mas mabuti kung ibaling mo na lang sa ibang pagmamahal mong yan. Noon pa sana ay ginawa ko na yan. Pero hindi ko maturuan ang puso ko na magmahal ng iba. Kailangan na tanggapin mo ang katotohanan. May asawa na ako at may anak pa. Kaya ibaling mo na lang sa iba ang pagmamahal mo. Catherine, Sayang lang ang pagmamahal mo kung hindi ko matugunan niya. Hindi ka rin sasaya. ang ibig sabihin niya ay sarado na ang puso mo para sa akin. Ganoon na nga, Joshua. Kaya ikinalulungkot ko. Kung hindi babalik si Marky sa piling ko at nasa ibang mundo na, ay dala na niya ang pagmamahal ko. Maswerte si Marky. Talagang naiinggit ako sa kanya. Sorry kung nasaktan ko ang damdamin mo, Joshua. Pero dapat lang nasabihin ko ang totoo para hindi ka umasa sa wala. Catherine, Huwag ka sanang magalit sa akin at maunawaan mo ang sinabi ko sa iyo. hindi Catherine. Naunawaan kita. Pero pabayaan mo ako na gawin kahit na maliit na bagay para maipadama ko sa'yo na importante ka sa akin. Sige, ikaw ang bahala kung yan ang gusto mo. Subalit, hindi ko gusto na singilin mo ako sa mga gagawin mo para sa akin. Anak, sa palagay ko, kalimutan mo na si Catherine. Anak, tanggapin mo na hindi siya para sa'yo. Kahit wala na si Marky. Hindi, Mama. Hindi ako mawawalan ng pag-asa. Paano kung bumalik si Marky? Paano na? Kung umuwi siya, wala akong magagawa. Siguro, diyan na magtatapos ang lahat. Ano? Anong ibig mong sabihin, anak? Kung wala akong pag-asa, mamamatay din ang damdamin ko. Hindi na ako magmamahal pa. Ano? Opo, Mama. Kung hindi lang si Catherine ang kapalaran ko, hindi na ako magmamahal pa. Ha? Totoo ba ang nakikita ko? Si Marky yun. May kasama siyang pumasok sa opisina ng regional director. Hindi ako pwedeng magkamali. Si Marky yun. Bro, Marky! Bro Joshua! Bro Joshua! Sabi ko na nga ba? Ikaw yung nakita ko kanina. Sino ba yung kasama mo? Si Rosana, ang nagligtas sa akin, bro. Ganun ba? Sumuko sila sa batas. Kasama yung mga nakalaban namin noon. At 15 sila. Pati yung ama niya na leader nila. Wow! Ikaw ang nagkumbinsi sa kanila para sumuko? Oo, bro. Ano? Pero mabuti at nakauwi ka na. Kamusta ka na? Ang mga sugat mo. Okay na, bro. Gumaling na. Nakakalakad na nga ako eh. Paano yung mga isinuko mo? May iwan sila dito sa kampo. At pinangako ni Ardi na tutulungan sila para makapagbagong buhay. Para sa mga bumalik na mamuhay ng malaya. Good job, bro. Sigurado na pararangalan ka dahil sa nagawa mo. Totoo ba ang sinasabi mo, iho? Opo, Mama. Pero huwag ninyong sabihin kina Catherine at Aling Isabel para hindi magalit sa akin si Marky. Oo, iho. At kumusta ka na ngayon? Okay lang po, Mama. Ang ibig kong sabihin, kumusta ang pakiramdam mo? Nagbalik na si Marky. Hindi ko alam, Mama. Sorry. Baka matagal bago ako umuwi dyan. Ano? Hihingin ko na ilipat ako sa aking destino para
malibang at makalimot. Iho, Pero huwag kayong mag-alala. Lagi po akong tatawag sa inyo. kung ganoon ay mag-ingat ka, anak. Opo, Mama. Huwag kayong mag-alala. Mag-iingat po ako para sa inyo. Ako si Teniente Joshua Cruz. Ako po naman si Rosana Castrense, sir. At kasama ko po ang aking grupo. Pati ang aking tatay. Gusto po namin bumalik sa ilalim ng gobyerno para mabuhay ng malaya. At alam kong matutulungan kayo sa gusto ninyong mangyari. Salamat po kung ganun, sir. Sa bagay, pinaasa kami ni Teniente na tulungan po niya kami. Pwede bang sabihin mo sa akin, bakit hindi agad bumalik si Marky dito sa aming kampo? Siguro po, mas mabuti kung siya na lang ang magsabi sa inyo. Tinulungan ko po siya para hindi siya mamatay. Kasi baka maubusan siya ng dugo. Pero kalaban ninyo. Opo. Pero nang makita ko, nasugatan siya. Naawa po ako. Kasi baka maubusan siya ng dugo. Pero kalaban ninyo. Opo, tama po kayo. Pero nakita ko nasugatan siya. Naawa ko. Kung ganon, ay maswerte siya. Habang nandoon siya sa amin, unti-unti na nahulog ang loob ko sa kanya, sir. Nakita ko po kasi mabuti siyang tao. Kaya humingi kami ng tulong sa kanya. Kahit nahuli niya ang mga ibang kasamahan ninyo? Opo, pero naisip po namin na walang ibubunga na kabutihan kung manatili kaming kaaway ng batas. May tao. Pero, pumasok na sa kwarto si Ina Isabel. Bakit kaya? Kinakabahan ako. Masama kayang sadyan kong taong to. Ang Diyos ko. Marky? Catherine, honey. Oops! Huwag mo akong yakapin ng maigpit. Maigpit ang amak natin. Oo nga pala, no? Sorry, baby, ha? Mahabang kwento ang nangyari. Naku, ang haba na ng buhok mo. Pati ang balbas mo. Oo nga, eh. Ang mabuti pa, ay pumunta ka muna sa barbero, honey. Oo. At kailangan mag-report na ako sa kampo. Sige, pero pwede ba na magbakasyon ka muna? Yun ang ipapakiusap ko. Aba, malaki na pala ang tiyan mo, ha? Oo. Hindi mo ba alam, nakabuanan ko na? Malapit na akong manganak. Ganun ba? Ganyan kakatagal na nawala. Catherine, honey. Parang kailan lang. Oo, honey. Ang bilis ng araw na lumipas. Akala ko, hindi na ako makakabalik. Ano ba talagang nangyari? Pwede mo bang ikwento sa amin? Sige. Ikwento ko ang nangyari. Ganyan ang nangyari? Oo. Nasaan ang babae niyan? At ang mga kasama niya na sumuko sa pamamagitan mo? Nasa kampo sila. Isinuko ko. Pwede ko ba siyang makita? Para magpasalamat sa kanya? Pwede. Pwede ka namang sumama. Kung babalik ako dun sa kampo. Mabuti pa nga. Ang totoo, Catherine, may tauhan sila na nagmandan dito. Kung ano ang buhay ko at kung ano ang kalagayan ko sa buhay. Ano? Gusto nilang alamin kung ano ang pamumuhay ko. At kung totoo na may asawa ako at buntis pa. Talaga? At napatunayan nila kung ano ang pagkatao ko. Kaya kinausap ako ng leader nila at nagdesisyon na sumuko. Mabuti naman.
Andyan ko. Oh, bakit, honey? Manghangad na ako, Marky. Kung ganun, dadalhin kita sa ospital ngayon din. Malusog ang apo mo, Sabel. At lalaki ang kanilang anak. Ay, oo ga. At masaya ako para sa kanila. Ay, oo nga, Sabel. Nakamit mo ang iyong kahilingan. Oo nga, Esther. Maawain ng Diyos sa amin. At ito ang kanyang biyaya. Oo naman. Bumalik si Marky nang nawala siya. Ngayon ay isinilang ni Catherine ang panganay na anak nila. At pareho silang maganda ang kalusugan. Hindi lang yan. Hindi nahirapan si Catherine na manganak. Oo nga, Sabel. Ay ganyan talaga ang buhay. May kasabihan na darating at darating ang bagong umaga. Kahit gaano katagal ang gabi at hindi maiiwasan ang mga pagsubok sa buhay ng tao at ng kanyang kapalaran. Siya ang asawa ko. Si Catherine. Catherine, siya ang pinagkautangan ko sa aking pangalawang buhay. Si Rosana. Madam, ikinagagala ko pong makilala kayo. Ikaw palang sinasabi ni Marky sa akin na nagdikta sa kanya. Opo, ma'am. At maraming salamat kay Teniente. Dahil malaki ang utang na loob namin sa kanya. Kung hindi sa tulong niya, siguro hindi kami makabalik sa normal na pamumuhay. Pero, pasensya na po kung nahulog ang loob ko sa kanya, madam. Nabigo din ako dahil maswerte kayo. Mahal na mahal kayo ng asawa niyo. Ano? Totoo po, madam. Sinubukan ko noon na akitin si Teniente. Tinanong ko pa siya kung sino ang pipiliin niya sa ating dalawa. Pero kayo po ang pinili niya. Kahit sinabi ko na kapalit ng buhay niya ang pagtanggi niya sa akin. Ganoon ba? Opo. Kaya saludo ako kay Teniente. Mas gusto pa niyang mamatay kaysa ipagpalit kayo. Marky, honey. Salamat. Mahal na mahal kita, Catherine, honey. Kahit anumang bagay na kapalit sa buhay ko, hindi kita ipagpapalit kanina. Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw, kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios.